Salamat naman, Christy, at dinala mo si Jeremy. Miss na miss ko na siya eh. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi yun yung rason kung ba't ako nagpunta rito. Hmm. At kaya gusto ko kayong makausap. Bakit po, Nay Christy? Nag-usap na rin kasi kami ni Jordan at itutuloy na namin yung pag-migrate sa Amerika. Gaya ng original na plano, isasama namin yung mga bata. Bilang na doon si Jeremy. Christine, sigurado na ba kayo dyan sa plano nyo? Baka hindi naman magbabago yan? Oo, Kwago. Sa katapusan na yung alas namin. Nay Christy, miss ko kayo ni Jeremy. Tsaka Nanay Christy, kahit ano pong mangyari, pangalawang nanay ko, gusto ko kayo. Baby. Namiss din kita. At maraming salamat, baby. Hindi rin kita makakalimutan. Ito yung huling beses na nakita ako ng anak ko. Ano? Ayun. Hindi naman, pwede naman kayong magtawagan. Video call kayo araw-araw. Sisiguraduhin ko naman na hindi mawawala ang komunikasyon ninyo. At pwede pa rin naman kami magpakaroon dito. Papa mo. Pwede naman tayo pumunta doon, no? Pag-birthday ni Jeremy or pag-Christmas, di ba? It'll give us something to look forward to. Parang tuloy may annual reunion yung mga pamilya natin, right? Tama si Hana Leon. No, basta isa lang ang hiling ko. Huwag mong hahayaang makalimutan ako ng anak ko, ha? Leon, aalis lang kami. Magpapalayo lang kami, pero kahit kailan hindi ko ipagkakait sa yung karapatan mo sa anak mo. Papaalala ko sa kanya na meron siyang tatay dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Mananatili kang ama ni Jeremy. Jordan, meron pa bang maihahabol dyan, oh? Meron. Magkataon dito, Malapit na to. Wait. Dami na nito. Okay na yan. Ginagalingan ko eh. Wait lang, ha? Ito. Buti pala. Hindi ka nahirapan kumbinsahin si Leon. Kasi binigyan ko naman siya ng assurance, Jordan, na hindi naman sila mawawalan ng connection ni Jeremy. Huwag ka mag-alala. Habang malayo si Jeremy sa totoong ama niya, nandito naman ako eh. Para na rin niya akong tatay. Tuturing ko siyang parang tunay kong anak. Salamat, Jordan. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama to deserve na bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. Ang daming beses ko na nagkamali. Akala ko wala nang pag-asa na maging tayo pa rin sa huli. Pero salamat. Dahil na-appreciate mo ang effort kong magbago. Salamat dahil nakita mong natuto na ako sa mistakes ko. In return, ito lang ang maipapangako ko. Kahit ilang beses man tayong paglayuin ng tadhana, sa'yo at sa'yo pa rin ako babalik, Christy. Dahil hanggang sa huling hininga ko, tutuparin ko ang sumpa ko noon sa altar. Na ikaw lang ang mamahalin ko. Basta sana sa susunod na taon, may tayo na yung eskwelahan sa mga bahay. Kami na pong bahala. Eh, parang kahapon lang po, no? Nakatira tayo sa kuta ng Kalasag. Ang dami po nating alaala doon.
mga magaganda saka mga mapapait na halahala. Come on, yung good memories na lang ang baunin natin. The bad memories, ilibing na lang natin sa nakaraan. Okay? Tay, alam niyo ba, bilib na bilib ko ako sa inyo. Ang galing po ng naisip niyo na gamitin yung pera ng kalasag para magpatayo ng mga bahay tsaka eskwela. Para po sa mga miyembro ng kilusan natin. Bagong yugto na ito, anak. Nakabagong simula para sa atin. Alam niyo, nakakalungkot lang, no? Kasi yung dating kalasag na napakaganda ng alikain, yung baluktot at ginamit sa kasalan. Pero kung kaya ko nga magbago, siguraduhin ko na baguhin din itong lugar mo. Hindi na para sa mga taong gustong mamimigay, kundi isang komunidad kung saan ang mga tao ay gustong magkaroon ng bagong simula. At syempre, sisikapin ko maging mabuting halimbawa sa kanila. Para naman, hindi masayang yung pagbubuwis ng buhay ng tatay ko. Pati na rin ikaw sa para may pagmalaki niyo ulit ako. Ganda ng ngiti mo, ah. Ma, Sino kausap mo? wala po. Si Kwago ba yan? Alam mo na, kay fairness naman kay Kwago, nakita ko naman na mabait siya. Tsaka maaasahan. Kaya kung sasagutin mo, okay lang sa akin. Pero ma, wala pa po kasi sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Gusto ko makatapos ng college. Gusto ko po munang tuparin lahat ng pangarap ko. At yung pangarap ng pamilya natin. Alam mo, anak, natutuwa ako. Nakikita ko na maayos ang pagpapalaki ng tatay mo sa'yo. At ni Kausa. Nung nawala kasi ako, napuno ako ng guilt. Ng pagsisisi talaga. Kasi ang daming oras na nawala sa ating dalawa. I wanna make up for all the time na nawala ako. Sa oras na nawala sa atin. Gusto ko maging part ng pagbuo ng pagkatao mo. And I wanna help make you the best version that you can be. Dami kong na-achieve sa career ko. Nagawa ko lahat ng gusto ko. So I think time na mag-focus ako sa pagiging nanay ko sa'yo. Okay, ayan. Wow! Mga anak, ready na tayo para sa flight natin, ha? Oh, alam nyo, yung bagong buhay natin na madadatnan doon, sigurado ako, mas maayos at masaya na. Siyempre. At alam niyo ba, di ko man hawak ang future. Pero Christy, sinisigurado ko sa inyo na kahit anong pagsubok ang dumating sa pamilyang to, lahat yung malalagpasan natin kasi sama-sama tayo at hindi na tayo mag-iwalay. Pangako yan. Hindi na, Jordan, ha? Hindi na. Tsaka gutom na kami. Oh, halika na, kain na tayo. Kain na tayo. Oh, sige, anong gusto mo?
Hindi pa rin ako sanay na wala ka na kausap. Wala na yung nahihingan ko ng payo. Wala na yung nagtutuwid sa akin pag may ginagawa akong mali. Wala na akong katulong sa pag-aalaga kay Billy. Wala na yung taong nandoon para sa akin nung mawala ang mga magulang ko. Sayang, hindi mo na naabutan na maging maayos ang lahat. Hindi mo na nakita ang katuparan ng pangarap mo na matapos na ang mga gulo. At maging matiwasay ang lahat para sa pamilya natin. Hindi mo na rin nasaksihan na magkabati at magkapatawaran kami ni Christy. Pero hindi magiging posible ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa'yo. Simulat sa pool, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang nagsisilbing gabay ko sa tamang landas. Kaya maraming salamat, Kausa. Salamat kasi sa kabila ng malaking kasalanan ko sa'yo, alam kong napatawad mo na ako. At salamat kasi alam kong ipinagmamalaki mo ako. Dahil sa bandang huli, sinunod kita at pinili ko gawin ang tama. Mahal na mahal kita, Kausa. Hindi kita makakalimutan.